Katulad na lang na sinabi natin noong nakarang taon, ang Honda ay maglalabas ng magaganda at bagong mga motor ngayong taon. Kasabay ng mga nauusong features at makabagong kagamitan ng bawat manufacturer ay may kanya-kanyang style para mapalago ang sales marketing, na kung saan ay humahantong sa pinakamaunlad na serbisyo gamit at makabagong teknolohiya na pinagsama-sama para gumawa ng isang malakas na pambato. Ngayon ang Honda ay mas magugustuhan pa ng marami sa pagkakataong ito dahil sa puntong ito ay inilabas na sa bansa ang bagong scooter ng brand na matagal na rin hinihintay. At yan ang aalamin natin, pero bago syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mo click yung subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Ang Vespa ay isang kilalang Italian brand scooter manufacturer ng Piaggio Group. Simula nang inilabas ito sa Pilipinas ay dumami na ang mga retro scooter bike sa kalsada at nagkaroon ng pagbabasehan ng iba't ibang brand sa mga bagong retro scooter na inilalabas nito sa bansa. Gaya na lamang ng Yamaha na naglabas ng Mio Fatio, ang Kymco na may Like 150i, ang Lambretta na may B Special 50 at 125 Pix at marami pang ibang brand. Kagaya na lamang din ng bagong scooter ng Honda na inilabas na sa Pilipinas ngayon, ang bagong Honda Giorno 125. Ito ang isa sa pinakamagandang klaseng scooter bike ngayon na kalalabas ng sa bansa na makikilala mo sa pagkakataong ito. Bukod sa napakamura nitong presyo kumpara sa ibang mga brand, ang commuter bike na ito ay may mas premium na disenyo at mas compact na estilo, kasamang makabagong specs and features na dinadala nito. Ang all-new Giorno Plus ay dinisenyo na inangkop sa fashion forward ng mga Pilipinong customer na perpektong pinagsama ang modernong klasikong disenyo na may pambihirang performance at mga makabagong features. Kasama ang 125cc na displacement, 4-valve liquid-cooled ESP Plus engine technology at PGM-FI sa fuel supply nito, na kung saan itinulad sa ilang mga bagong motor din ng Honda dito sa Pilipinas gaya ng Honda Click 160, Honda Airblade 160, Honda ADV at PCX 160, na ginawa itong perfecto akma sa mga taong mas pinapahalagahan ang parehong disenyo at mga bagay na nakapaloob sa isang motorsiklo. Gaya nitong Honda Giorno Plus na makikita mong hindi lamang sa may magandang external, ito ay mas pinagbuti ng brand sa paglalagay ng mapagkakatiwalaang kagamitan at mga spare parts na ikinabit sa motor na ito. Kasama ang mga advanced na teknolohiya, ngunit may presyo na mas mura. Para sa mga unang kagamitan na meron sa motor na ito, tulad ng mga hinahanap ng marami, ay ang pagkakaroon nito ng mas malaking underseat compartment storage para sa ilang mga kargamento. May sukat ito na 30 liters, kasing sukat ito ng storage space ng Honda PCX 160. Pangalawa, ang instrument meter panel gauge nito ay naka fully digital display na. Mas maganda ang readout at mas maiintindihan kahit na isa ka pa lamang baguhan sa pagmumotor, ay madali mo itong mauunawaan. Pangatlo, ang ignition system nitong motor ay nilagyan din ng smart keyless entry na mas advanced sa mga naka-manual ignition system pa lamang. Kasi ang mga keyless entry ay mas secured at mas convenient. Kahit nakalagay lang sa bulsa ang transmitter key, kapag na-sense ito ng motor ay otomatikong mapapagana na. Hindi rin ito basta-bastang mananakaw kasi mas mahirap paganahin ang mga keyless entry kahit gamitan pa yan ng traditional way o yung mga electrical procedure, ay hindi rin uubra. Lalo pat sinamahan pa ito ng anti-theft alarm system at answer back key system. At mga apat sa mga features ng Honda Giorno ay ang pagkakaroon nito ng additional safety features na combination braking system o CBS. Isang additional safety sense para mas maging ligtas ang paggamit ng preno lalo na sa mga emergency braking, na kung saan ang parehong preno sa harap at likod ay otomatikong gumagana ng sabay sa oras na paghinto. Ang panglima ay nilagyan ito ng modern lights gaya ng LED headlamp, adjustable pa na may kasamang position light, LED na taillight at mga indicator light.
na nagpapaganda ng gabi kasi mas liliwanag ang paligid at mas bubuti ang visibility. At ang pang-anim ay ang pagkakaroon nito ng connectivity features gaya ng USB charging port na maaari kang mag-charge kahit bumabiyahe. Ang pang-pito naman na features nito ay ang lagayan ng gasolina nito na nasa harapan na ng bahagi ng motor, na kung saan ay mas accessible at mas convenient pa, lalo na kung ikaw ay nagmamadali. Ang pangwalo naman ay meron na rin itong idling stop system o ISS, na kung saan tumutulong sa motor na makatipid sa konsumo ng gasolina, na kung saan mas magagamit mo naman sa mga city rides kasi mas madalas naman itong mapapakinabangan sa matatraffic na kalsada. Ay eksakto yan para dito. Ang pang-siyam na features nito ay nilagyan ng retractable hook na sabitan ng gamit at malapad na front footboard para magamit kung minsan sa ilang mga kargamento o bagay na pwede mong isabit dito. Ang pang-sampu na meron sa motor na ito ay ang kabuuang disenyo nito, na kung saan mas makabuluhan at mas perpekto para panatilihin ang pagiging retro na klase nito. Sa pagkakaroon ng color brown na seats at handle, kulay gatas na body color, circular shape headlamp at merong 3D emblem name sa body. Kaya naman kung pagsasama-samahin ay siguradong wala ka nang hahanapin. Pagdating naman sa performance ng engine, ang Honda Giorno ay pinapagana ng isang mapagkakatiwalaang lakas mula sa 125 cubic centimeter na displacement nito, na mayroong 4-stroke, 4 valves, single overhead cam na engine at naka-liquid cooled type na cooling system. Sinamahan nito ng ESP Plus engine technology na nagpapaganda palalo sa makina nito, at ang PGM FI naman sa fuel supply system na may tulong sa katipiran kumonsumo. Ang compression ratio nito ay 11.5:1, habang ang boring stroke size naman nito ay nasa 53.5 by 55.5 mm na ipinare sa isang B-automatic type transmission na kayang gumawa ng maximum output na 11 horsepower at 8,750 rpm at 11.6 Nm sa kada 5,250 revolution per minute. May estimated na bilis itong nagagawa na umaabot sa 100 km/h. May fuel tank capacity itong motor na 5.4 liters at kumukonsumo ng hindi bababa sa 45 km/l. Pagdating sa comfort, ang mga suspensions nito sa harap ay ginamitan ng telescopic fork, samantalang naka single-sided shock with coil spring naman sa rear suspension nito. Ang Honda Giorno ay may maganda ring klase ng braking system sa front na naka-hydraulic disc type na klase at mechanical leading trailing drum brake naman sa likuran. At nilagyan din ng malalagkit na klase ng gulong na may kabuuang sukat sa front na 100 by 90 R12 at rear tire size na 100 by 90 R12 din, na parehong mga naka-tubeless at may timbang itong motor na 116 kg. Ang ground clearance size nito ay 155 mm habang ang seating height ay nasa 780 mm. Bago matapos itong unang buwan ng taon ay inilabas na rin sa Pilipinas itong motor. Kaya naman sa susunod pang mga araw, linggo o buwan ay aasahan mo na rin marami pang magiging bagong pasabog sa Pilipinas ang Honda motorcycle brand, lalo na pag inilabas na ang bagong Honda PCX 2025 model at ang usap-usapang paglabas din ng bagong Honda ADV 160 2025 model. Itong bagong Honda Giorno Plus 125 ay magre-range sa estimated price na 101,000 pesos lamang. Alright. Masarap maglakbay sa mga kalye ng syudad, lalo na at kung may kasamang mga bagong style at pormahan, kasama ang bagong modelo ng Honda na isang mukhang mamahaling motor kung titingnan, na may disenyong mula sa mga ninuno nito, ang Honda Giorno Plus 125. Isang pangaragdagang bagong motor na naman na inspired sa makalumang motorsiklo na tinatawag natin ngayong retro scooter bike ng Honda. Ito ay parang na-upgrade na Honda Genio at kapatid ng naunang modelo na inilabas sa bansang Indonesia na tinatawag namang Honda Stylo. Ang mga retro scooter bike na ito ay ang mga nagugustuhan ng marami, hindi nalalaos at magpahanggang ngayon ay mas namamayagpag. At itong motor, bukod sa may nakakaagaw na atensyon na itsura nito, meron itong masasayang klase ng kulay na pagpipilian, kasama ang yellow color variant, blue, army green, red, gray at white color nito. Nilagyan din itong bagong motor ng advanced na teknolohiya sa loob at labas upang mas maisa katuparan ng pagiging modernong katangian nito, bagamat hango ang estilo nito sa makaluma.
Ang two-wheeler bike na ito ay isang madaling sakyan at gamitin na scooter lalo na kung ikaw ay nasa syudad. Plano mong pumunta sa kahit saang sulok ng lugar, mamalengke, mag-drive patungo sa opisina o pumunta sa masisikip na kalsada. Naglalaman ito ng maraming practical na features, kabilang ang pagkakaroon nito ng maluwag na underseat storage space compartment na may sukat na 30 liters at kayang lagyan ng isang helmet at may extra space for another cargo. Meron din itong malapad na pillion seat at tamang-tama para sa dalawang seater na eksakto lang din para sa back ride dahil meron ding rear handle grab bar for carrier. Ang mga magpaparelax sa driver nito ay ang isang malapad na front footboard na pwede ring paglagyan ng ibang mga gamit na mapagkakasya mo dito. Meron itong isang bulsa sa harapan na may takip para sa ilang maliliit na gamit, tubig at resibo. At dito na rin nakalagay ang USB port charging system nito. At bukod pa dyan, narito na rin sa harap ng stepboard panel nito ang fuel lid o lagayan ng gasolina para mas maging accessible sa marami at hindi ka nabababa ng upuan para malagyan ito ng gas. Itong bagong retro scooter kung pagbabasihan ng kabuuang estilo ay para lamang ding isang premium na klase ng motor. Ngayon dahil sa isang mamahaling garnish na nakalagay dito, kabilang ang nakapalibot sa circular shape headlamp nito na nagbibigay dito ng aesthetic sa feel, kasamang garnish na pinagdidikitan ng flagship name na mayroon ding kaunting chrome accent. Bukod pa dyan, nilagyan din ito ng high-tech features gaya ng ignition system nito na naka-smart keyless entry na. Madali ang pagpapagana sa motor, switch on switch off na lang ang sistema at ang transmitter key ay mayroon ding buton para sa answer back key system upang mas mabilis matrace lalo na sa parkingan. At meron din kasamang isang locking alarm system na kung saan isang pangkaragdagang sistema para masiguro ang seguridad nitong motorsiklo at hindi basta-bastang magalaw ng kahit na sino dahil sa pagtunog nito. At sa mga hindi nakakalam, originally made talaga ang motor na ito sa bansang Japan, na kung saan doon na rin nanggaling ang nakababatang kapatid nito na si Giorno 50cc at na-update ngayon sa panibagong style at makina na tinatawag na Giorno 125 2024 model na may konsepto na the new high in every style go further. Kayo na lang bahalang umintindi kung anong ibig sabihin yan. Ito kasi may sariling estilo na mas mataas tingnan sa karamihan. Ang retro old school style na nagpapakita din ng modernong katangian sa pamamagitan ng external features nito kabilang ang LED headlamp with daytime running light at LED tail lamp. Kasama ang maliliit na turn signal lamps sa ibaba nito sa front face cover at nagbibigay dito ng magandang visibility lalo na sa gabi at madidilim na kondisyon. At base na rin sa Honda, kayang-kaya ng motor na itong makipagsabayan sa ilang mga retro scooter bike na magiging kakumpetensya nito, gaya ng Yamaha Mio Patio, Vespa S125 at Lambretta, at iba pang mga motorsiklo na gaya nito ang disenyo, na kung titingnan ay walang pinagkaiba sa datingan, pormahan at sa mga features na nakapaloob sa bawat isa. At ang nagpapatakbo sa bagong motor na Honda Giorno ay ang 124.7 cubic centimeter displacement capacity o 125cc nito, na naka single cylinder, 4-stroke single overhead cam at naka 4 valves na makina. At magagamit mo rin ito sa malayuang biyahe kung mapagtitipan mo pumunta sa malalayong lugar. Dahil hindi rin basta-bastang mag-iinit ang makina nito sapagkat nilagyan ito ng magandang cooling system na water cooled type. Meron din itong fuel supply system na tinatawag na PGM-FI o Program Fuel Injected Type ng Honda. At sinamahan din ito ng ESP Plus engine technology na nag-contribute sa maayos na pagtakbo ng makina nito at upang walang masyadong marinig na ingay o dragging habang umaandar ang makina nito. At isa pa, ito rin ang dahilan kung bakit sa eksaktong dami ng fuel ay kaunti lamang ang nakukonsumo kapag tumakbo na. At speaking sa fuel, meron itong fuel tank capacity na 5.4 liters. Malaki na yan at hindi ka natalo dyan. Lalo pat nagbibigay ito ng mas matipid na fuel consumption na umaabot ng 50 km per liter. Meron itong motor na compression ratio na 11.0:1. At ang makina nitong motor ay ipinares din sa isang CVT type na transmission o tinatawag na continuously variable type na gumagamit ng V-belt
para mapagana ang kabuuang sistema nito. Gumagawa ito ng maximum output na 11 horsepower sa kada 8,500 RPM at maximum torque na 10.8 Nm naman sa kada 5,500 revolution per minute. At meron itong motor na estimate top speed na umabot ng hanggang sa 100 to 105 km per hour. Bukod sa magandang disenyo, ilang mahalagang features ay sinamahan din ito ng mga safety and security features. Kabilang ang braking system, ang parehong gulong kasi nito ay makakapit din sa pamamagitan ng binalutang brake nito na binubuo ng disc type sa front at leading drum brake naman para sa rear. Kaya ang kapit nito, sigurado pagdating sa emergency braking ay hindi ka ipapahiya. Sinamahan din ito ng alinman sa anti-lock braking system o ABS at isang combination braking system o CBS. Depende sa variant na pipiliin mo. Kasi sa dalawang klaseng variant nito, ang top-end variant ang nilagyan ng ABS samantalang ang low-end variant nito ang naka-combination braking system. Kasama ang engine check warning para sa dagdag na safety features o sistema upang mapanatili ang maayos na pagpapatakbo ng makina nito dahil dito ay makikita mo kung nagkakaroon na ng aberya itong motorsiklo at para madala ng mas maaga sa service center kung magkakaroon man. At isa pa, eye-catching din ng digital LCD instrument panel meter gauge nito. Kuhang-kuha ang ilang features, notification, information na dapat mong malaman at makita dito. Ang disenyo nito ay halos katulad lamang sa Honda Click 125 na lahat ng mga kinakailangan mong impormasyon ay lumalabas at mas naiintindihan mo ng maayos. Kabilang ang fuel gauge, milyahe, orasan, mga notifikasyon, signal o sign dito sa motor. Meron itong motor na seat type na tinatawag na dual straight. Makapal lang foam kaya napaka-komportable ring sigurong upuan. Maganda na rin ang underbone chassis frame nito dahil sinamahan ng magagandang klase ng suspensions na napaka-reliable at nagdadala ng komportabling pagsakay. Ginamitan ng front telescopic fork suspension at rear suspension na naka-unit swing arm na klase na may dual shock and coil spring. Meron din itong mga naka-tubeless tires na parehong may 12 pulgada ang kabuuang sukat. At pagdating naman sa dimension, may lapad itong motor na sumusukat na 68.3 cm at kabuuang haba din na 187.5 cm. Ang taas nito ay may sukat na 108 cm. Meron itong ground clearance size na 14 cm at tumitimbang ng 120 kg. Ang seating height naman nitong motor ay tamang-tama para sa 5'2" ang height na may kabuuang sukat na 78 cm. Sa kasalukuyan ay inilalabas pa lamang ito sa bansang Thailand. At magkano nga ba ang presyo nito? Pagdating sa standard variant, ito ay may kabuuang presyo doon sa kanila na 61,900 Thai baht. Pag kinonvert sa Philippine peso, ito ay aabot ng 98,053 pesos. Ang ABS na variant naman nito ay nagkakahalaga ng 66,900 Thai baht. At sa Philippine peso, ito ay aabot ng 105,974 pesos dito sa bansa. Isa ito sa may tuturing magandang motor ng Honda na may retro style kung magkataong dalhin ito sa Philippine market. At siguradong magiging malakas na kukumpetensya nito ang Yamaha Mio Patio dito sa bansa. So hanggang dito lamang po siguro ng ating video ngayon. Kung nagustuhan nyo ang topic natin ngayon, baka pwedeng pa-click ng like button at pa-comment na rin ng inyong opinion sa baba ng video na ito. Bago po tayo magtapos ay nais ko po muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta at tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Kaya kung bago pa lamang po din sa aking channel, baka naman kaibigan po din maklik ang subscribe button pati na notification bell para naman ma-update ka palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ng opinion at comment po sa baba kung may mga tanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mayang mag-comment kaibigan upang sa ganun ay masagutan ko rin ng mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is of this collection. Thank you!